na 3 units po dito sa Phase 6 Lumia. Ayan, thank you Lord, thank you Lord. Thank you rin po kina Ma'am tsaka kay Sir na pinagkatiwalaan kami na ipagawa sa amin yung kanilang 3 units po dito. Ayan. So, meron po mga WPM na siguro isa lang daw ang may-ari. Yes po, 3 units po ito, isa lang po talaga ang may-ari. Ayan. So, gusto ko rin po magpasalamat sa Team Ray. Ayan. Hindi po ito mabubuo kung wala yung aking mga workers. Ayan. So, ito po muna yung intro ko. Kasi gusto kong i-share sa inyo yung pinaka-journey namin dito sa 3 Amy Row House na unit. So, lingid sa kaalaman po ng iba, ito po yung first time. Ito po yung first time namin na mag-renovate po ng isang Amy Row House dito po sa Lumia Tansa. So, ang first po na struggle namin is no idea kami sa row house. Talagang zero idea kami kung paano po siya i-renovate kasi this is our first time nga po. So, mas gamay po namin yung mga 2-story, mga NDSF, Unit Townhouse, mga ENDA, tsaka corner. Ayan. So, ito, parang ano to sa amin, challenge to sa amin. Kasi, tapos bukod doon, yung interior design nito is hindi siya common. Common na kasi na mga renovation po ng row house dito is yung sarado po talaga, as in sarado po talaga ang pinaka-back extension. Tapos wala na pong relocation ng bathroom. Kumbaga, meron ng pagbabago sa bathroom. Kumbaga parang dinagdagan lang. Pero ito pong unit ni ma'am is talagang nagkaroon ng relocation ng ating bathroom. So, ito nga po, meron po itong kontrata na 4 months. 3 units, 4 months po namin itong contract kay ma'am. Ayan. So, ito po is umabot na rin po siya ng 6 months. Medyo matagal. May nagsasabing, ang tagal na hindi pa rin na-turnover. Actually, sabi ko nga, marami po kasi kami talagang projects. Kasabayan po nito, ito isang client ng 3 units na agad. As I remember, parang 11 to 13 units po ata ang iniikutan ng team namin. Ayan. So, huwag niyo na po akong questionin kung bakit kinuha ko kasi yan ganyan kumuha kayo ng sabay-sabay. Hindi po. Nagkasabay-sabay gawa rin po kasi sa permits. Ayan, sa permits, meron kasi mga naglalakad dito ng permits. Iba-iba po talaga naglalakad ng permits dito. So, yung parang pag naglalakad ng permits, doon po kayo talaga sa legit. Kasi meron akong mga clients na nagpalakad sila sa iba, hindi po sa contact ko. Parang nagkaroon ng konti, hindi ko masabing scam pero nagkaroon po talaga ng delays. Na instead na inumpisa na namin yung unit nila is mga 2 to 3 months pa bago po na-release. Kaya ang nangyari, nagkasabay-sabay po lahat ng projects namin. At sabi ko nga rin po, kung hindi po kami nila kukuha ng mga projects, baka po sa iba na sila magpagawa. Hindi na rin po kasi kami nangangailangan rin ng budget, ng pera, ng hanap buhay, pati rin po yung team namin. So, karamihan po sa team namin is magkakamag-anak. Merong magbabayaw, merong magkakapatid, may magpinsan. So, sa team po namin, para na kaming family. Kaya nga sabi ko sa inyo, no need kumuha ng maraming tao. Kasi kami, alam namin kung paano gagawa, paano kami magtatrabaho. Kaya ayun, umabot kami ng 6 months. First, disclaimer lang po, hindi ko po ito sinasabi para magkaroon ng sympathy sa inyo. Sinishare ko lang po sa inyo yung naging journey namin dito. Last year po namin ito inumpisahan. Last year, yung anak ko na dengue. So, ang dami kong projects. May mga personal akong mga pangyayari sa buhay ko na naka-apekto rin po talaga sa renovation. Na-dengue po yung anak ko, yung mama ko namatay. So, may mga pinagdaanan din ako. Pero tinuloy-tuloy ko lang po yung aming renovation. Tapos meron din akong mga workers na akala ko nakakaintindi sa, or may malasakit. Pero yun nga, meron akong mga workers na bigyan nang nawala. Nag-absent, hindi nagpaalam, babalik, tatanggapin niya rin. Pero dumating ako sa punto na sabi ko, tanggalin na to. Kasi
isa pa to sa pinoproblema ko. So, ang dami namin pinagdaanan bago namin matapos yung mga kontrata po namin dito. So, hindi ako talaga, kahit mainis pa sa akin ng mga kliyente ko, hindi ko sasabihin wala akong pake. Kasi, alam mo yung emotion lang yun, pero ang kontrata ko sa inyo, yung pagandahin, tsaka ayusin yung mga units nyo. Kaya sa akin, business lang tayo, trabaho lang, walang personal, parang gano'n. So ako, nagpapasalamat po ako kasi, yan, finally, natapos na po namin itong unit. 3 units po ito. Maganda yung pinalabasan, ang dami nag-PM sa akin kung magkano. I-share po namin yun sa inyo. Alam ko yun talaga yung inaabangan dito sa vlog ko kung magkano inabot. Ayan, i-share ko po sa inyo, pero before that, itutuloy ko po muna kayo sa 3 units bago po tayo mag-total. Ang kagandahan po nito, share po ni Mami yung pinaka-total cost sa pinaka-renovation namin sa 3 units. At least meron na po kayong ideas. Isa pa po, baka magulat kayo sa laki ng nagastos dito. Ito po talaga kasi is ginastosan talaga. From ceiling, from tiles, talagang from wall cladding, talagang ginastosan. Kaya, abangan niyo po hanggang sa dulo, i-share po namin sa inyo kung magkano po ito inabot. Tara, house tour na po tayo sa 3 Amy Rojas natin. Ayan po. Thank you! So magandang gabi po ulit guys sa inyong lahat. Ayan, sa mga subscribers and followers po namin sa Ray House Makeover. Ayan, magandang gabi po. So katulad po na nakagawian, nagbablog po kami ni Ray ng gabi. Ayan si Ray kasama ko. O kaway naman. O ayan. So sabi ko nga po sa inyo, nakikita po kasi natin sa vlog na araw, hapon, umaga ako nagbablog. Pero pagdating ng finishing na, tapos na, turnover na, mas gusto namin nirekunan siya ng gabi. Ayan, para kitang-kita natin talaga siya. Mapapansin nyo dito po sa lane nila ma'am. Ayan, sa linya po nila ma'am. Sila pa lang ang talagang gawa na talaga from back and front extension. So, ulitin ko lang po, 3 units po ito, isa lang po ang may-ari. Good for investment kasi gagawin po itong paupahan. So, doon po sa mga may unit dyan, dito sa Lumina Tansa na Amy Rojas. Ayan, kung meron kayong mga 3 to 4 to 5 units, ayan, PM nyo na ako. Ayan, para pag-usapan na po natin. So, dito nyo po makikita yung aming renovation ng Ray House Makeover. Remind ko lang din po pala kayo, ito po is hindi po kami ang nag-interior design. Si client ko po talaga mismo before kami nag-start, meron na po silang plano dito sa bahay. So, madali na lang po siyang sundan. So, I think sa 3 units na to, mas maganda rin po talaga isang design lang. Kasi hindi ka na rin magagastos ng husto. Kasi kung magiging iba-iba po ang pinaka-design niyan, may mga ibang sobrang materyales na hindi mo na magagamit sa isang unit. So, mas maganda yung good decision na 3 units, isang design lang po. Ayan. So, sa mga interesado, yun, pwede nyo po akong i-PM, pag-usapan po natin. Tara, mag-house tour na po tayo. Ayan. Magandang gabi po ulit. So, dito po sa front extension natin, unahin natin to. Ayan. So, kung mapapansin nyo, sa pinaka-gate po natin, I think mga nasa 1 meter lang po ang sukat nito. Then, dito lang po sa may gate natin, meron tayong nakalagay na ilaw. Yung pangatlo po na poste, wala na po tayong nilagay. So, mapapansin nyo, dalawa. Ayan. So, sa design po ng gate, sila ma'am din po ang pumili niyan. Nandito po tayo sa lot 11. Ayan. So, mapapansin nyo yung kanilang pinakalock dito sa gate is disuse. Ayan. Ito po yung huling install nila Ray. Ito po yung sinasabi ko sa vlog. Ayan po siya. So, ginawa po nila Ray, naglagay po sila ng extra na metal dito. Gawa ng kapos. So, ayan nga po nagawa namin ng paraan. So, ganyan po ang peg niyan. So, depende po sa inyo kung gusto nyo po yung disuse or yung inaabot lang dito sa pinakaloob. So, ito po yung suksukan ng kanyang lock. Ayan. So, try natin. Ganito po siya. Ayan. Ayan po. O, diba?
So, pagdating po dito sa front extension, nakapintura na rin po tayo dito. Yung mga side by side, tagiliran is naka-polycarbonate po siya. Tapos, meron tayong ceiling dito na metal spandrel. Ayan po. Picturean pa na natin. Tatlong downlight po yan, surface type. Ayan. So, dito meron tayong sa septic. Ayan, yung ating clean out. Si ma'am po ang provide niyan. Then, ang ginamit po nating tiles dito is 40 by 40. Garage tile. Tapos, meron tayong floor drain dito. Tapos, meron na rin po tayo na habang na faucet. Ayan. Mapapansin nyo, sa gawa po namin, meron kami pa inside gutter. Then, yung alulod, yung pinakatubo, dito na po namin siya. Pinasok na po namin siya sa loob. Tapos, pininturahan na lang po. Para sumabay na lang din po sa kulay ng ating wall. Tapos meron din po tayong nilagay na outlet dito. Ayan. Tapos ito nga po palang unit ni ma'am is yung pinaka harap po o bintana. Yung isa po doon bintana rin po yan. Yung 60 cm. Bali, tinanggal po namin yun. Then pinalitan po namin ng maliit na uning. Ayan po. Tapos dito po, pinalitan din ni ma'am ng uning. Ayan. Then yung ating Decostone Illumina dito is, nirepaint po namin yan. Kami na lang po yung naghanap ng saktong kulay dyan. Ayan po. So dito po meron tayong step, nilagyan din po ng stopper. Ayan. Tapos dito po sa loob, gumamit po tayo ng 60 by 60 na tiles. Ayan. Parang ano siya eh, parang beige o parang cream. Hindi po siya white. So ito po yung sinasabi ko sa inyong pina-install nila ma'am. Ayan po. Ayan, buksan natin muna. So ito, pinatanggal ni ma'am yung lumang bintana ni Illumina. Then, ito nga po, pinalagyan din nila ng grills, additional grills para nga po safe talaga. Safe na safe talaga. Ayan po. Ba natin. So, dito po sa loob, kung mapapansin nyo, ang lawak po, diba? Picturean po natin. Ayan, picture muna tayo. So, dito po sa nakikita nyong TV rack cabinet, ito po yung TV console area. Ayan. So, meron na rin tayong mga nakaabang na outlet dyan. Isa lang. The rest dito. Tapos, ito po yung cabinet. Ayan po siya. Naka-continuous handle po tayo dito. Tapos, soft close po ang peg ng ating console hinges. Ayan. So, bali nag-abang na rin po kami dito ng para po sa outlet o sa wires. Ayan. Tapos yung buong wall na to is ginawa namin nilagyan namin ng fluted panels. Tapos meron tayong hidden door dyan. Ayan po. So naglagay din po ng sliding window doon para may pwede nilang buksan kung halimbawa. Kasi ang pinaka-concern po talaga ng may-ari dito is yung ventilation. Ayan po. So, before po tayo mag-proceed sa ating room, dito muna tayo sa kitchen. Ayan. So, andito po nakapwesto yung kanilang kitchen. Buksan pala natin yung switch. Yung ilaw. Ayan po. So, ayan po siya. So, kung mapapansin nyo, dito yung kitchen. Andito po yung, siguro dito ilalagay yung dining. Tapos dito po yung sofa set. So pasensya na may walis tayo kasi naglinis po. Ayan. So okay na yung ating kitchen cabinets. Ayan. Meron tayong ilaw dito. Ayan. Tapos sa baba po is naka-sliding po tayo dito. Ito po is naka-tiles po yan. Ayan. Naka-tiles po siya. So mas maganda po naka-tiles. Ito po sa kabila. Ayan. Then, ang ginamit pong tiles dito is 60 by 120. Isang buo po yan.
So parang ang sukat po yata nito is nasa 180 yung pinakalapad. Tapos dito po meron tayong cabinet. Ayan. Ito yung cover niya. So naka-so close din po yan. Ayan po. So dito po meron tayong nilagay na single tub. Ayan, single tub po, ayan, na single tub po ito na sink, malalim po siya. Tapos ito yung ating faucet. Ayan. So kung ganito lang po kalit yung kitchen nyo, mas ideal po na single tub lang, pero medyo malapad-lapad at malalim po ng konti. Ayan, 304 po siya, stainless. So, ang ganda rin po ng tiles kasi parang ang peg nito parang marble, parang parang granite style. Tapos may nilagay po tayong butas dito abang para po sa host ng stove. Ayan po. Tapos meron tayong nilagay na outlet. Ayan. So, simple lang yung renovation pero ang bongga ng kinalabasan, di ba? So, proceed na po tayo dito sa ating hidden door. Ayan. So, sa mga nagtatanong, ito po yung kwarto. Ayan. Ito po yung room. Tabi po. Ayan. So, ang room po natin, medyo malawak-lawak na rin po ito. Saktong-sakto po yung bed dito. Tapos, ito pong door natin is magsasara po yun ng kusa. Ayan. Meron tayong nilagay na hydraulic dyan para kusa siya magsasara. Tapos, ang room po pala natin is naka-wall tiles po ito. Ayan. Mas pinili ni ma'am yung i-tiles po ito gawa ng back extension. Prone po kasi sa leaks. Ayan. So, ang ginawa namin preparasyon dito, bukod sa naka-tiles siya, naka-waterproofing din po yan sa may katalikuran. Ayan po. Magastos talaga kung sa magastos, pero kung yun nga, kung papaupahan mo to, mas maganda talaga, practical ka. Huwag ka nang gumamit ng pintura, di ba? Tapos ito po, meron tayong outlet na nilagay dito. Meron din tayong outlet doon. So, dalawang outlet. Then, ito po yung ating ilaw dito. Meron tayong mini tambol. Ayan. Tapos meron tayo ditong ilaw. Ayan. Ayan po. So, ganito po yung peg ng kanilang room dito sa may back extension. Tapos, katabi po ng kwarto is yung laundry area. Ayan. Kung pag napanood nyo po ito sa gawa namin, iba po talaga ito sa mga ginagawang Amy Row House dito sa Lumina. Ayan po. So, sabi nga po nila, ang taray nga daw kasi maglalaba ka lang, naka-tiles pa, naka-wall tiles pa, tapos meron pang artificial plants, ganyan, di ba? So, sabi nila ang bongga daw. Kasi may mga nagko-comments po sa post ko. So, dito po meron tayong gripo. Ayan, nakalagay na. May floor drain po tayo dito. Ayan po siya. Tapos meron tayong outlet dito. Ayan po. So, dito po sa side na to is meron tayong French type door. Ayan. Access naman po to nang galing ka sa kitchen. So, sa mga nagtatanong nga po pala, wala po tayong bubong dito. Open lang po yan kasi sa ventilation nga po. So, bali, naglagay lang po kami ng maliit na gutter. Kasi yung 2 o 3 kanal po ng ating rib type is may papasok pa rin po na tubig yan. So, naglagay po kami ng pasadya. Ayan. Dito na po ang daan po ng tubig. So, hindi na po yan nilagyan ng alulod. Kasi nga po, masisira yung tawag dito, yung accent natin kung may tubo dyan. Ito naman kasi konti lang yung sasaluhin ng tubig dyan. Kasi konti lang naman po yung pinaka-rib niya. So, ayan. Sakto lang, parang ambon lang yan. Then, hindi siya sabog na babagsak dito. Kasi nga, tutulo na lang siya dito sa side. So, ganun po yung peg niyan. Tapos, ito po is ano rin po ito naka
sealer din po ito. Kaya ito po is tiles lang to, pero nagmukha siyang deco stone kasi nga po mas kumintab po siya nung nilagyan ng sealer. Ayan. O diba ang bongga. So meron din tayong ilaw dyan, no? Ayan po. Ayan po ang peg niya, no? O diba? Tapos naka-sliding din po tayo dito. Ayan. Ayan, ilak natin yan, ah. O, diba? So, bagay na bagay po to sa mga 2 to 3 person lang. Kasi saktong-sakto lang po talaga yung pinaka-unit. Ayan. So, dito nga po pala, may nilagay si Ray kahapon na fire extinguisher. Ayan, nakakabit na po yan. O, diba? For safety rin talaga. Tapos, ito po yung kanilang bathroom. So, mapapansin nyo, ang bathroom po dating pwesto doon. So, nirelocate po namin yan dito na nasa 150 by 180 po ata ang sukat nito. Meron din pa stopper. Ayan. Then, dito po sa bathroom, may mga pinalitan po na accessories, pero yung pinaka-toilet bowl is stay lang po yan. Ayan. So, dito meron po tayong shower. Ayan, may shower tayo. Teka lang, wait. Baka, ayan, may shower po tayo dito. Tapos, meron tayong awning. Ayan yung awning natin. Tapos, meron tayong parang sabitan, parang curtain rod. Ayan po. Tapos, itong ating towel rack. Tapos, meron din tayong biging. Tapos, ito yung toilet bowl natin. Ayan. Ayan po siya. So, close. Then, meron tayong lavatory. Ayan. So, ito po yung ating mirror dito. Tapos, meron din tayong pendant light. Ayan. So, meron tayong hiwalay yung ating exhaust. Ayan. So, tatlong ilaw, dalawang pin lights, tsaka isang pendant. Tapos, meron tayong exhaust. Then, naka-PVC ceiling panels din po pala tayo dito. So, ayan. Sa ilalim, meron tayong parang nilagay. Sila ma'am na po ang gumawa nito. Parang ano lang siya, parang patungan lang po ata yan. Ayan. Tapos ito guys is naka-glass door din po siya. Ayan. Naka-glass door din po yan. Ayan po. So, papansin niyo sa mga nakita nyo dito is talagang ginastosan. Hindi talaga yung basta-basta lang. 'Di ba? Tapos dito po meron tayong cove ceiling. Ayan, mahabang cove ceiling po ito. Na meron tayong 2, 4, 6 na pin lights. Tapos strip light. Then, isang center light. Ayan po. So, gumamit din po tayo ng PVC panels dyan na brown. Ayan. So, parang ang theme ng bahay is black, gold, yellow, white. So, maraming combination pero tumugma lahat eh. Tumugma lahat. Tapos, yung pintura po natin, sila man po ang pumili niyan. Yellow na lang po sasabihin ko pero may tawag po doon sa pinakatimpla ng pintura na yan. Tapos, meron tayong baseboard. Ayan, meron tayong baseboard paint can. So, yung ating kitchen nga po pala, naka-ano rin po pala yan, naka-wall tiles din po pala yan. So, talagang doon sa mga prone talaga sa mga tubig-tubig, talagang naka-tiles po yan sa amin. Mas suggested po namin yan. Ayan po. So, guys, tapos na natin pasukin yung lot 11. Sa 10 naman tayo. Mabilis ang silip lang kasi kung lahat po i-discuss po natin. Na-discuss ko naman po sa isang unit. So, daanan lang po natin para makita nyo na 3 unit po talaga to. Ayan. Dito naman po tayo sa 10. Halos same lang po yung design. Ayan. Meron tayong drainage. Meron tayong plant box. Tapos naka-deco stone din po tayo dito. Ayan po. Tapos naka-moldura rin po tayo dito sa taas ng poste. Ayan. Picture na lang natin.
So, good idea na isang design lang talaga. Kasi kung yung mga kulang na materials, pwede nyo pang gamitin sa isang unit o sa pangalawang unit. Ayan. So, pakita ko lang din po yung mga natira naming mga pintura. Ayan. So, iniiwan po talaga namin yan. Kung gagamitin pa ng may-ari, ayan, pwede po nilang gamitin. Ayan po. So, meron pa dito na mga gamit-gamit nila. Pero malinis na po ito. Ayan, barin ko lang yung aking tsinelas. Yung main door, stay pa rin po yung pinto. Wag na po kayo magpalit kasi maganda po talaga to. Kasi kung magkakahoy kayo, yun, baka anahin, pag nabasa masira. Mas maganda po to, steel door. Tapos meron din po tayo nilagay dito na, ayan, stopper. Para hindi po tatama dito yung ating doorknob. Ayan, nagmamarka na nga siya. So, same lang po halos. Ayan. So, ito po yung ating kitchen. Meron tayong exhaust. Meron tayong exhaust sa kitchen. Meron din po tayo sa bathroom. Ayan. So, meron din tayong fire extinguisher. Ayan. Okay na rin po ito. Kompleto na rin po yung ating bathroom. Ayan po. So, same lang. Ayan. Gumagana. Ayan po. Ayan. So, halos same lang. So, ito nga po pala sa cabinet, naglagay po kami ng plastic na parang patungan po yan. Kasi ito po is na-adjust. Pwede po ilipat dito, pwede rin po i-move dun sa pinakataas. Ayan po. So, same lang din po ulit. Dito nga po pala sa hidden door natin, kung mapapansin nyo, naglagay kami kasi ng double lock dito sa pinaka-room. Kaya may ganito po siya. Ayan, tapos ma-handle na lang po. Then, ito po yung room dito sa likod. Ayan. So, same lang po dito. Diba, ang ganda paggabi. Ang ganda niya. Napansin ko may nilagay din po palang curtain rod dito. So maganda rin po yun kasi kung halimbawa ayun yun ang maliwanag, so pwede naman pong ma-hide tayo. So pamamagitan po ng ating curtain rod, cortina, tapos may abang na po tayo dito ng breaker para po sa split type AC. Ayan. May butas po doon, abang na po yan para sa tube po ng ating split type. Ayan, o diba ang ganda? Ang ganda po, diba? So, ito po pwede po natin ilock dito. Double lock na lang po ito, ang pen. Ayan. So, isa rin po sa hindi ko tinamaan, na-discuss po sa kabila, is yung ating tawag dito, hatch po, yung access panel po natin. Ayan. So, ito po, nilagyan ni Rain ng pinaka-frame. Di okay na po siyang tingnan. Ito nga po palang unit ni Ma'am is naka-cornisa din po siya. Ayan, naka-cornisa. Then, meron din po tayong cove ceiling. Ayan, ang ganda-ganda. So, dito na po tayo sa... So, bali guys, tapos na natin pasukan yung 11, 10, 9. Ayan. Diba, ang swerte po kasi first time namin magkaroon ng row house, 3 agad na units, diba? So, after 5 to 6 months, natapos na rin po namin. Ayan. O, diba may plant box, kulang na lang po halaman dyan. Yung ating tatakray house makeover, ayan, yung ating drainage. Ayan, ang dinis dito. O, diba? Ayan, o, diba? Bati natin yung tsinelas. So, ayan na. Ito po yung pangatlong unit. Ayan, last na po to. So, ito po talagang unit ni Ma'am. Ginastusan po talaga. Pero kung simpleng renovation lang po ito, siguro magiging malaki po ang diferensya. Kasi talagang, sa totoo lang, sa PVC pa lang magastos na po talaga. Fluted panels pa lang magastos na. What more doon sa mga accessories pa.
Ayan. So, kanina, galing dito si Bayaw, naglinis. Ayan, buksan natin, gumagana. Dito nga po pala sa kitchen, meron tayong 4 na pin lights. Ayan. So, meron tayong ilaw dito. So, ito rin po yung ating hatch dito. Meron din tayo. Then, kompleto na rin po tayo dito. Ayan. Naglagay din po pala kami ng niche. Ayan, no? So, ang galing. Actually, si Ma'am talaga ang nag-design po talaga ng unit nila. So, sabi ko nga po sa inyo sa amin, instruction lang. Ayun. Madali lang po sundan. So, isa rin po sa dapat yung tandaan, pag ganito po yung laboratory nyo, di patong, kailangan magsabi po kayo ng maaga sa amin kasi para po magawa namin ng slab. Ayan. Kasi po ito is di patong yan. So, meron din tayong stopper dyan. Ayan, no. So, dadaman po tayo dito. Ito po, kung halimbawa yung mag-uupa is meron siyang gas range, pwede dito. Meron tayo ditong outlet na nakaabang. Then, yung kanyang pinakatangke, pwede niya rin ditong ilagay. Ayan, pwede niya ilagay dito. Then, meron tayong, alam ko may nakaabang na butas dito. Ayun o, diba? Sabi sa inyo may nakaabang na butas dyan eh. So, pwede. Kung ang kalan mo is di patong, meron tayong lalagyan ng hose dito. Pag naka-gas range ka, ulitin ko lang, meron kang hose nusutan ng hose dyan. So, ito po yung, kung wala ka namang gas range, maluwag dito, ayan. Pwede ka na po ditong mag-access kung halimbawa maglalaba ka. Ayan. Kung maglalaba ka, diba? Ang ganda. Alam nyo guys, sa totoo lang, pag pupunta ako dito ng tanghali o hapon, hindi siya mainit. Lalo na pag dito, hindi siya mainit. So, ang galing ng ideas. Kaya kung makita nyo to sa channel namin, pwede nyo pong gayahin. Ayan. So, dito po lalagyan na lang po yan ng padlock. Ayan. So, meron din po tayong alulod dito. Ayan o, diba? Ang galing. So, kung tapos ka na maglaba, ayan, pwede mo pong isampay dito. Kasi yung grills na yan, may purpose din po yan eh. Bukod sa harang siya, pwede ka rin pong magsabit dyan ng sinampay. O, diba? Ang galing. Then, pwede mo na rin po siyang ilak dito. Ayan, diba? So, sa mga glass door pa lang talagang ginastusan na talaga, diba? O, diba? Ang ganda po. So, ayan, sa dulo, ilalagay ko po kung magkano inabot. Mapapansin nyo ang materials dito, yung hardware materials, mga PVC, panels, fluted panels, metal spandrel, tiles, mga accessories. Ayun. So, si Ma'am may binigay na siya sa akin, kaya abangan nyo lang po sa dulo ng ating vlog. Ayan. I-share po natin yan. So, tapos na po yung ating house tour sa gabi. Natapos na rin sa wakas. Ayan, ang ganda. Picturean lang natin. So, bali guys, i-share ko lang po sa inyo kung magkano inabot. So, according kay Ma'am, ang isang unit natin is nagkakahalaga siya ng 433,000. Material cost po yan, kasama yung ating mga accessories. Hindi po namin sinama yung pinaka-labor. Syempre, i-PM nyo po ako sa pinaka-labor namin. Ayan, pinakita ko lang din po yung selfie ko sa mga kada area po ng sa unit ni Ma'am. Ayan, 433,000 sa isang unit. Sulit na at bongga na rin po, diba? So, ayan po, maraming pong salamat. Sana nagkaroon po kayo ng ideas kung magkano aabutin ang isang bonggang renovation ng isang Amy Row House. Thank you po.